We're coming. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place, tossing my toes and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know that you make me smile. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Welcome sa ika-38 episode, year 2 ng Alien Talk. Ngayon ay Mayo 25. Hindi ako nakakaano ng petsa. I'm not bound by time and space. Right. Ngayon ay Mayo 25, ganap na alas 9 and welcome sa regular broadcast ng Alien Talk. Ang natatanging programa na kinatatambalan ng inyong lingkod, Brother Anton Israel, Anton Israel, at ni Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Anton. At magandang gabi sa mga kasamahan natin na nakikinig ngayon. At saka yung mga kasamahan natin na who will eventually listen to this in YouTube and other venues or platforms. Oo. At nasisiya naman ako na napakahaba na rin ng iyong microphone. Abaw, oo. Pareho sa'yo, napapansin ko yun, mahaba sa'yo, kaya naghanap rin ako ng mahaba eh. Para at may NB tayo. May NB tayo sa mahahaba. Dito para consistent yung ating audio quality. Habang yung speech, yung voice quality nang lumalabas sa ating mga sinasabi. Pero kasi pareho na tayo ng quality ng ating mga binibitawang salita rito. Well, Ed, ano ba itong, bago natin takbuhan yung ating paksa, ayos ko palang ipaabot ang lubos na pakikiramay kay Miss Marilyn Sano. No, si Marilyn Sano sa pagyaw ng kanyang ama, Marilyn J. Sano. Kagagaling lang niya dito sa Pilipinas. Sabi nga niya, mabuti pa yung kalagayan ng kanyang ama nang siya umalis. Pero nang pagbalik niya doon sa Japan, ay binawian ng buhay ang kanyang ama. Muli, aking taus-pusong pakikiramay sa iyo, Marlene, ng Pavia, Iloilo. Batiin muna natin ating mga early viewers. The usual. Siyempre, nandiyan ang Landicho family. Kay Kuya Lawrence at Tempora Landicho. Kay Marilyn at Alberto Landicho ng Batangas. At siyempre, sina Pat Maramahadil. At namimiss ko na si Bong Vicente, Ed, ha? Matagal na, ha? Yeah, matagal na. Natin siyang hindi nakakasama at it's been a while also na wala na tayong guest. Oo nga. Maybe it's about time to make some changes also. Itong what you're about to introduce later or you'll be discussing later or you'll be giving us an idea regarding this pakulo. Pakulo ba to? Sagot mo, itanong ko. Kaya mamaya explain mo sa amin yan. Okay, batiin muna natin ang ating mga early tuners. Ed, siyempre, nandyan si Ace Perez, si Yasmin Love. Pa-check yung email ko, tama po ba? Hindi tayo dito, hindi ito Wealth of the Nation. Juliet Sasa, Rendo RV, Samira Abdullah Fatah, Ambrosio Hugo, pero ID pa rin eh. Kay Marlene Palikte,
kay Segmar Knights La Rosa, kay Lovely Corsiga, Dio Inover, Dio, Peter Perez, Mylene Sumabat, Juliet Gorospe, Jojo Endenible, kay Mars Santos, Panir Batralo, Jovencio Laporga. Hi Jovencio, maraming salamat. Kay Kyoko Hernandez, Jess Eliurin, kay Hermeli Tugade, Onsi Shefen, good morning. Interesting topic. Jorge Lazo, Ali Sandusay, Enzo de Maculangan, ayun si Marlene Agulino Sano, ang nawala ng ama, kay LNMF Raf, Alan Milebo, Eduardo Perdido, Eli Mapatak, Edison Jose, Marivic Misa Villanueva, si Godoy, ay goods, kay Irene Kulyalad. Kung kailan tayo may programa, may tumatawag, Ed. Bernardo. Palagi yan. Oo. Palagi na yan. Marati na lang. Veritas Fortitudo, Edgardo Cabusca, Vicente Cepeda, Jason Elia, Ami Mangkoy, kay Manuel Santillana, Miguel Luberia, kay Ate Del. Sabi, good evening Canton, Neri, and all viewers ng Alien Talk. Kay Monty Jen, good evening daw Sir Anton at Sir Edneri. Kay LV Peñaranda, kay Margarita Selga, Rodelio Beato, John Franco Ovilla, Angeline Tolentino, Frederick Batahoy, at sa maraming alien nakapasok na Pilipinas. Nag-anyong Pilipino. Totoo po ba ito? Totoo ba yun, Ned? Baka nag-plastic surgery sila. Plastic surgery. Kay Suliman Aldave, Arnold Malyari, kay Lengleng, Peko Gatwoton Solid, God bless you. Mylene Sumabat, LV Peñaranda, Lani Helus, kay Manuel Santillana, Ami Ibio, Vicente Rasay, Vic, salamat. Myla Dres, Adrian Reyes, Adrian, salamat sa tulong mo sa ating NCUP at ProYosi, kay Jerilyn Reyes, Eduardo Espinosa, Jocelyn Nahera, Ronaldo Aniscal, Eric Ginto, well to the nation yan, Suliman Altabe, Banji Kimbao, Roberto Ibiernas, Ninita Samales, Bong Birol, Julita Dioso, Gemma Tayag, kay Alejandro Francisco, Alex Francisco, sa Epifanio Castillo, Elena Puyong, Tope Alemania, Emmanuel Candelaria, Mercy Mi, Chris Cao, Danilo Cueto, kay Mylene Bilyosa, at yung kay Jocelyn Nahera. Okay, sabi ni Adrian, walang anuman po. Well, Ed, meron kang pinost sa ating group page kanina, kahapon, tungkol dun sa isagot mo, itanong ko, parang reverse engineering ba to? Baliktad nga. Actually, meron ko yan. May kwento yan. Na-remember ko one time that there was a movie that I saw a long time ago called Lost Horizon. And kung alam ninyo, yung Lost Horizon kasi is the kingdom of Shambhala or Shangri-La. No? Lost Horizon is the place called Shangri-La. And karamihan ng mga nakatira doon, yung mga ancient or ascended masters sa Shambhala, malapit sa Shangri-La. Ang Shambhala hindi yung EDSA as Shangri-La. Ano? Ang Shambhala ba at Shangri-La magkaiba yan? I think Shangri-La and Shambhala are related. Kasi yung Shangri-La is where you can go and live forever. Parang eternal youth ata yung lugar ngayon eh. Where you can find eternal youth. Anyway, the point is in one of the scenes, there is para sa mga bata yan movie, and I saw that when I was still a kid. And I remember yung kanta na
answer me a question, no? Answer me a Question me question. an answer, no? Or Mm. answer me a question. So, sabi ko, bakit hindi nga, ano, create a new, kasi dito sa ating topic, itong particular topic natin, medyo may hesitancy ang mga kasama natin kasi if they will give an answer or a comment, baka magkamali sila. So, ang sinasabi ko ngayon, walang mali sa sagot nyo. Ang sagot nyo, itanong ko. Eh, kung paano ka magkamali, kung ang sagot mo, correct, tapos itanong ko na lang yung eksaktong tanong para sa sagot mo, di Mhm. hindi ka magkamali. You know? But Well, the whole point, Tony, is that this is going to be on a more serious note. Kasi mm, may mga kasamahan tayo diyan na nagpo-post ng mga topic, subjects, or questions na on a particular topic. So, ang iniisip ko, hahanapan ko ng anong specific factual or scientific information sa mga tanong nila. So, mhm, on that basis, pwede natin bigyan sila ng eksaktong research-based na background sa tanong nila. mhm. So we can formulate an appropriate question. An appropriate question regarding a particular answer or particular Yes. query. Paano natin gagawa ng question kung walang query? So, Yes. assuming na yun yung query niya, ganon? Yes. For example, one of the commenters doon sa post ko, sabi niya Mm, Area 51. Ano? mm, So, sabi ko agad, Area 51. Ang pumapasok sa isip ko, isang factual information is that Area 51 is located in Nevada. mm, And one factual information that we have is that 85% of the land in Nevada is owned by the government, mhm. no? By the US So, government. and then we have other information. So, mag-research ako nung Area 51 na yan, and then probably in the next week, I will, or in one of a new video blog, lalabas tayo ng parang question me and answer. Mm, I will answer them with a question. mhm. Okay. So, abangan ang first kabanata next week. Siguro kailangan mamili ka ng particular question o particular answer na iyong pag-uukulan ng atensyon at konting research among the many posts that are appearing dun sa ating fan page at a group page, mamimili ka doon and then you'll be announcing it or you will announce kung sino doon ng mga napili mong topic. Ganun ba mangyayari? Pwedeng ang idea ko kasi is that let's say if we go out on a weekly or bi-weekly basis, Mm. depende sa topic kasi may mga topic talaga masyadong malalim na hindi pwedeng isang linggo lang na ma-research mo. So, Mm. titingnan ko, reviewin ko yung mga pinost ng mga kasamahan natin, tulungan mo ako, and then we Mhm. will pick one topic, and then we will do a deep dive on that particular topic in Mhm. our research para hanapin natin ano yung background. And we can tell them whether the information is correct or not. We can Mhm. give them a question Mhm. that Good, will fit good. their answer. So far, dun sa mga napabasa natin, mga nakapost, kasi paumanin ako, hindi ako masyadong na-update. Ano ba ang mga particular topic or subject areas na sa tingin mo dapat paukulan ng pansin o nakakapag-pick ng interest ng isang tao? Well, there is a question or there is an answer. For instance, bakit ang some of the UFO that we see has white lights? Bakit ang iba we see with orange lights?
Bakit ganon? Di ba? So, when they give an answer na they have seen an orange UFO, the appropriate question might be, bakit orange? Ah, well, ang sagot ko diyan depende sa speed. Cruise speed, sa behavior na kailangan nila ipakita. Ngayon merong sabi na from blue to intense, tapos from blue, tapos magiging green, until na yung color niya nagbabago, nagbabari according dun sa behavior niya o dun sa stage ng kanyang flight. Sabi. Yan. Depende So, rin kung yun. Meron mag- isang information ako. It has a relationship to the energy that is being expressed by that Yun, being. parang ganun. Ah, Oo. Dito sa case na sa Capiz, nakita nila naglanding yung ball of light, no? Nung naglanding na, nagpatay na ng ilaw. Wala na silang nakita. Pero nung mag-start na siya na nag-ignite na ang tawag niyan, mag-take off, nakita nila nag-change yung color from mild blue, tapos intense blue, naging green, naging yellow, orange, hanggang naging pula. Yan. Yun ang observation nila. Yes, that is a reality, and one reality that is might be related is that we are talking of energies, and when we talk about energies, then we talk about frequencies, and if you talk about frequencies, as you move from one low frequency to the higher frequency, the color changes. Ano? So, yung ginagamit natin sa meditation, when we are visualizing our chakras, palagi nang sinasabi na ang lower chakra is a denser, lower frequency. But as you go higher, the frequency increases. So, what is the color of the base chakra? It is red, and that is a lower frequency. So as you go higher, it becomes amber, it becomes yellow, it becomes green, it becomes blue, then it becomes maroon, and then it becomes purple, and then it becomes white. So can we say that the white light that we see already indicates that we have reached a higher frequency Mm. in terms of dimensional flights or change in dimension? Mhm. Tama. So ganun yun. Bakit nag-iibang kulay? So we can look at the frequencies that are the range in frequency for each of the different lights. Mhm. Okay. So itong mga ganito, Tony, ang information that we have to share with our members. They can express a particular area or a particular line of thought. Yung iniisip nila, ini-express nila yon. Pero isa lang yon. But ang sa akin, as I have always stated, this is multivarious. There is a connection. There is a connection of the different elements, the different situations, the different facts, the different scientific bases. So we try to connect the dots. Hindi naman ako perfect, ano? But I try to look at it from a general viewpoint and try to focus on it and then bring it down to our level. That's right. Yeah, So, walang ibang resource person tayong multifaceted katulad mo. Kasi, ito may tanong dito. Alam ba, mayroong idea si Willie. How will you associate the recorded history of Anunnaki on the new biblical record made by the Roman Empire? Siyempre, kailangan yung mga distinguishing points. No? Ano pa natin? But siguro, kailangan i-trim down natin yung scope na Willie dahil kung Anunnaki and then the whole Bible, kailan nangangahulugan ba yung buong Biblia
Or perhaps mag-start lang tayo. How will you associate Genesis to the history or to the purported history of the Anunnaki? Doon lang, limit lang natin sa Genesis para hindi tayo lumawak yung ating pag-i-exploran, di ba? Pwede natin tingnan yung mga important points. Because when you Mhm. talk about the Roman Empire, actually it's not the whole Roman Empire. When we talk about Roman Empire and in relation to the Bible, you are talking about the time of Constantine. Mhm. So, anong kaibahan nung panahon ni Constantine at saka yung Anunnaki? The Anunnaki goes back as far as 400,000 years ago, while Constantine would probably go back only 2,000 years to the Mhm. early decades after year zero. And So, siyempre ang Bible was commissioned by King James ng England. No? And Constantine was a patriarch ng Catholicism, I think. well, as far as Honoring, the Catholic, uh, ang honoring his hindi mother. I don't know, Ton, Mm. I mean, I don't like to be very technical about it, but the Bible in the Roman Catholic Church, kaya tawag yun Roman Catholic Church, no? But the original basis of the Bible were actually just dogmas and doctrines. Hanggang parang na-compile na lang yan, and the first compilation I think was done by Jerome, which became the Latin Vulgate. And he based his translation from a Greek Bible. So may history yan. And Uh-huh. itong King James version, ito panahon time yan sa England kay King 16 James. 1600 yata yan. Oo. And So then the iba-ibang original year yan. the original one composed of 88 books and then trimmed down to 77. Kaya ngayon 66 books na lang. Ito naman sabi ni Ace Hagunasi, kamusta na? Please do research sa missing 411 at Bigfoot. May idea ka dito, Ed? Sino yan? Sabi Bigfoot? ni Ace, missing 411, Bigfoot at Bigfoot. Well, a Bigfoot is sabi nila hominids daw yan It branches off from the Neanderthal. Mhm. Really, I have not gone deeply into it that particular topic, pero it's possible na it's another branch of hominid. Ibang Neanderthal, tama ba yun? Parang gano'n? Hindi. Neanderthal, sabi nila. Hmm. It might be a more advanced version of the Neanderthal who has attained certain level of sensitivity in terms of their ability to do telepathy. Mhm. May nagsabi rito, magandang gabi, mga ka-SSU. Original term ni Jimmy Licao ko yung SSU. Mga samahang Samahan ng siraulo mga sirang ulo. ngayon. Tayo dyan, kasama tayo dyan. Kaya tayo nagkakaisa. The Pentagon acknowledged yesterday that they had been investigating UFOs. Totoo naman. Good evening to both. It's 6 a.m. here in California. According to Mirna Lagmaitan. Good evening. Good morning sa inyo dyan sa West Coast. Eric Ginto watching from Norway. Okay, Ed. Anything to add? Okay. Yung sinabi nila na yung tungkol sa report na ano yan, yung ginagawang study. Study lang yun. They are not confirming. They're just saying that they have been doing studies. But slowly, that is part of the soft disclosure. Kasi unti-unti lumalabas na the fact that the
US Navy has already disclosed yung TikTok, tinatawag nilang TikTok. Then recently, pinakita na rin yung approved patent ng scientific basis ng UFO, yung gravitics, yung ability to fly, to cancel out mass. And then the scientific basis that becomes the scientific basis for the TR-3B, yung triangle na mga sinatawag early on as UFO, but ngayon it's already confirmed to be made in America. Kaya nga. Aha. Ay, sabi ni Nympha, nasa Tokyo daw si Trump. Trade talks daw. Yun. Voting related yan. Kasi pupunta rin si Digong, pupunta si President Digong. Yan. Peaceful evening, Canton and Ed Neri, viewers, mabuhay po tayong lahat. Galing kay Lani Castillo ng Hong Kong. Okay, may tanong ako, ano ba yung white at saan nanggagaling? Isa lang din yan na talaga. Ed, ano ba yung white? At saan nanggagaling? Anong white? Probably he was referring to what you've stated earlier regarding UFOs in various colors. White is the result, the integration, the synthesis of all colors. When you synthesize, when the color, all the color merges, you come out with a white light, white color. Ganun ba yan? Yung sa yung prism, the prism. Sa science natin, project. Di ba? Pinapasok mo yung light. Yung white UFO. Siguro yung white UFOs ang ibig niya sabihin. Probably, that is one question you have to ask. Bakit white, hindi red, hindi blue? So yung parang nirelate mo yun sa energy, no? Nirelate mo yun sa chakra. Yeah, energy. Sabi ni Maybe dimension. Sabi ni General Biason, magandang gabi sa iyo, Ka Anton at Ka Ed. Sir, sabi ni Onse, is it true that Egyptians are the best astrologers? Astrology started in Sumeria. Sumeria and then adapted in Babylonia. Tapos later. Nauna ang sa Sumeria. Sumeria. So, Sumeria is Babylon. Meron silang mga drawing ng constellation noon. Di ba, according kay Sitchin, yung Sumeria, pinaniniwalaan niya, doon nagsimula yung offshoot ng Sumeria ay Babylonia. Tama ba yan? Well, we talk about Sumeria, Babylonia, and then ano pa yan? Egyptian, Eridu, yung mga lugar na yan, ancient times. Tapos napunta sa mga na-acquire ng mga Egyptian according to sa civilization transition siguro. Naging popular ang mga Egyptian and then Greeks, yeah. Nung nawala yung unti-unti nag-fade yung glory ng Egypt, napunta sa mga Greeks, sa Greece and then napunta sa Roma. Yan. Kasi pero the ancient times, marami pa dyan, yung Phoenicians, yung Assyrians, the Arcadians, dami niyan. Pero ang astrology naman is what you call art or hindi naman science din naman yan, di ba? Well, the observation of the heavens. Pero more on na-acquire na yung universality niyan, ano? Unless kung napaka-keen over the years, unless kung napaka-keen nung mata ng isang astrologer at may tinisilip siya na hindi pang common na paggamit noon. Siyempre, yung astrology, ginagamit din yan sa navigation yata, ano? The understanding of not as yung if astrology means the study of the stars and then the identification of the different stars in the constellation, magamit mo yan sa navigation.
sa positioning. Oo. Pero siyempre, common approach ng astrology ngayon yung influence ng astrological landscape dun sa taas, how it could influence dun sa activity natin sa Earth. Yun, kaya Ah, nasasama na yun sa hula. Halimbawa, pag nakita nila yung Ram, nakita nila yung positioning, yung constellation, nagbabago into Ram, ganun. Ay associate nila yung characters ng Ram to influence dun sa magiging movement dito sa Earth. In prediction. But remember, the Western astrology or tawag natin horoscope. Yung sa we also have the Chinese. We have, yes, that's right. Iba-iba sa kanila. And I may be a tiger under the Chinese astrology, but I am a ram, an Aries under the Western. So how do you combine that? Well, tungkol dun sa katanungan ni Onse na Egyptians are the best astrologers, siguro, pagdating sa horoscope, dahil kaya nga tinawag na horoscope yan ay namesake ni Horus. Ni Horus. Oo, ni Horus. Anak ni Ra. Anak ni Ra. Kaya parang si Horus ay tumatayong siya rin si Jesus Christ. Personified si Horus as Jesus Christ. Kasi si Horus is Son of God. Okay. Nung bata pa tayo, mahilig tayo magbasa sa newspaper. Ang unang tinitingnan sa comic section kasi sa baba, nandun yung horoscope for the day. Magtatalo pa kami ng nanay ko dun eh. Kasi dun ako sa comics eh. Tsaka dun sa Johnny Wonder. Tapos nanay ko titignan yung horoscope. Isang pahina lang yun. Ako muna. Titignan yung horoscope. Nasa Bible po ba ang name ko? Nasa Sarah, asawa ni Abraham. Nananganak, 99 years old pa lang. Nanganak pa. Kasi depende rin siguro yun, no? Kung sa modern science, imposible nang manganak ang isang babae at age 45 o mahihirapan na kung sakali man nag-ovulate pa siya at age 50 pero risky na ang manganak para sa isang babae. Pero yung kwento ni Sarah, 99 na above 90 na nanganak pa. Anong masasabi mo doon, Ed? Hindi kaya yung reference nila noon, reference nila sa calendar ay iba kaysa dun sa reference natin ngayon. Although ang totoong reference ng calendar yata sa Jewish is 360 days. Yung 99 years old sa panahon noon, Tony, kung tanungin mo ako, yung age na 99 at that time is still a young woman. Kasi if you consider that sila Moses reached the age of, 800? Ano ba yung age ni Moses? 800? 300 yata. 300. Hindi pa kalahati yun. Diba? So, it is really relative. Kung yung panahon, you reach an age of 1,000, yung 100 years old, bata pa yun, baby pa yun. So, we have to consider that in the context of the times. Context of time and then context of what we are now. Pero is what we barely have the idea kung sino. Compare natin yan ngayon, sabihin mo, tanda na yan. Hindi pwede yan. Pero at that time, kung yung 99, bata pa yon, teenager pa yan, hindi pwede. In fact, yung sa Ifugao, sa Ifugao na lang, makikita mo yung mga matatanda, nagbubuhat pa ng mabibigat na bagay. So, pag tinanong mo yung matanda, ilang taong ka na, Lola? Sabi niya sa'yo, 90 years old. Kaya mo pa palang magbuhat. Di ba? Parang imposible na sa isang 90 years old na nagtatrabaho pa, lakas pa. Ngayon, sabi nung barangay captain, hindi ka maniwala na 90 years old yan. Ang totoo niya, hindi niya alam kung ilang taon na siya. Kasi wala silang birth certificate. Hindi rin nila alam kung anong year sila pinanganak.
So, Ah. posible yun. Kung nararamdaman mong may sakit ka, matanda ka na. Kung nararamdaman mong yung may vigor ka pa, bata ka pa. Siguro ganun. Ang basis nila. Pero I think it is wrong para sa akin, Tony, ano, ang reaction ko diyan sa it is wrong to think that they do not know when they were born. If if you think of the calendar, which is a modern system, sabihin mo na hindi nila alam. But kung tanungin mo sila, probably they will remember that I was born at the time when When? the storm passed by Ifugao, Ayan. or bagyo na ano, and then if you will look at that time, probably there's only one bagyo. So you would have an idea what year that was. O yung lumabas yung nakakatakot na bituin na may ano yan, may May tail. buntot. So comment na comment. So if Posible they rin. can express something like that, in other words, yung mga matatanda natin, they do not express yung birth in terms of the year or the calendar, but rather events that occurred when they were born. Normally, pag, especially yung mga elders or yung mga malalaking tao nila, yung mga mataas na posisyon ng mga tao nila, they would have an idea. They would have a historical oral tradition. Like in Lanao, Tony, there is a oral tradition which they call tarsela, and that will, if you are crowned, if you are royalty, its royal family will have a tarsela, the history of their family to the beginning of time, panahon sa Madjapahit at saka empire, yung ganun. Tapos, ano ba yung tarsela? Yung parang oral tradition nila yon. It's memorized. Memorized and then repeated on a Repeated. basis. Ano ba yan? Pinapractice ba yan yearly Until para now, hindi yeah. Okay. The last that I know of was when Emmanuel Pilais was crowned Sultan. Sultan. You know the Imaning Pilais, yung taga Cagayan de Oro, taga Misamis Oriental. When he was vice president, he was also crowned as Sultan, Sa Ifugao, ganyan din. Meron din silang oral tradition na tinatawag naman nilang hudhud. Pinaano nila, composed of chants, tapos mga stories. So dapat ipagpatuloy yan, hindi ma-influensyahan ng modern civilization. Di ba? Kung ilagay mo sa disket yon or sa compact disc o ilagay mo sa computer, mawala rin yon. Hindi, nag-cover kami nun dati sa sa Ifugao ng ritual ng pag-installation ng isang mumbaki. Doon sa bundok. Ano yung I really have no idea. Shaman ng mga Ifugao. Okay. Ang problema, naubusan kami ng baterya sa video. Kasi they will go back to the beginning of time. Ang problema ko noon, ako ang director, ang problema ko, hindi ko nag-recognize, hindi ko nagtanong kung may power supply ba. Nagdala ako ng sariling power supply, power pack. Pero hindi ko tinanong kung gaano kahaba. It was a ceremony na lasted for 5 hours. Hindi na kaya ng aking baterya, ganun, no? So kasama na rin doon yung pagkatay nila doon sa baboy. Pag kinatay nila yung baboy, tutusukin nila yun ng sharpened wood. Hindi nila preventing the blood to drain and to touch the ground, the soil. Hindi dapat malduguan yung lupa. Yun yung ritual nilang ganun. Yun, tapos masaya dahil pagkatapos ng investiture ng isang mumbaki, napatay na yung baboy, pagkapatay ng baboy, party-party sila kung pag-uwi ng baboy. Yung hahatiin yung baboy, ito party mo, ito party mo, ito party mo.
Ayan. Tapos ang luto doon pakukuluan lang nila, lalagyan lang ng asin. Yun na yun. Hindi ka mag-enjoy. Asin, Pero walang Ricardo. It was worth an experience do. walang lemongrass, Wala. onions, walang Wala. sili. Wala. Sa gusto mo, mapipilitan ka na lang kumain. Is it true that Baybayin decoded is the oldest than Hebrews and Phoenician? I don't have an idea. Ikaw, Ed, may idea ka ba tungkol sa Baybayin? Wala masyado. Si Mau. Si Mao Leong Joanna. Joanna Parang may Marie. alam siya. Baka si Okay. Professor Morales. Yung kaibigan mo, Morales ba yan o Mendoza? Saan yun? Sa UP. Yung friend mo, Mijares. Mayari. Si King James po ng England once divorced yung asawa niya kasi di siya mabigyan ng anak. Tinutulan si James ng Roman Catholic dahil dito nag-decide James na tumiwalag sa Roman Catholic Church. Kundi siya papayagan makapag-divorce sa dati niya asawa. At during his time, pinapasalin sa English ang first English compilation Bible ng Europe. Ayun, kaya pala may marital pala pinaggalingan, ayaw pa-divorcein. I'm not an expert of English history, no? Pero si King James ba yun na hiniwalayan yung asawa or si Henry? Henry VIII. No idea. Yeah. Ito yung tungkol yun sa Bible, siguro yung history kung bakit nagawa yung Bible nung panahon na yun. How the Illuminati, the Luciferian Satanist infiltrated religion, secret societies and government and hijacked them from within. Well, Luciferian Satanist, Satanism, meron pang ano ba tawag niyan? Iba pang religion, kung religion ay based dun sa evil side, it's still considered a religion, di ba? Satanistic o Luciferian, wala namang problema doon yun dahil yun ang religion nila. Well, any belief system that any organization that follows a belief system of a higher entity is a religion. Is a religion. Tama. If you believe in a human being, it becomes a cult. It becomes a kulto. Pero yung religion, sa larger scale, considered a religion. Pero all religion started as a cult. Diba? Lahat yung kulto, nagsimula sa kulto yan eh. Nung lumaki, na-develop nila yung respect, iba natawag sa kanila. Hindi na kulto. Pero lahat yan, kisimula yan sa kulto. Remember, the Catholic Church, the Roman Catholic Church, propagated because they had the backing of an emperor, the ruler of the known world at the time. Emperor Constantine. Emperor Constantine. Oo, tapos ginawa niyang emperatrice ang kanyang ina. Mama's boy yan. Si Elena. Kaya hanggang ngayon, meron tayong pinapractice na Reyna Elena tuwing Mayo. In honor of... Yung Mayo, Procession de Mayo natin, Flores de Mayo, na yung tapos buwan, based on a Roman tradition. Yes, exactly. Catholic tradition. Na inimbento ni Constantine in honor of his mother. Elena. Kaya Elena. Gandang gabi po. Pag po ba malaymat nakakita ng flying saucer, ibig sabihin po ba nito paborito kang pagkakitaan? Yes, Sarah. Oo. Paborito kang pakitaan. Huwag yung pagkakitaan kasi mga scammers pakakakitaan ka. Paborito kang pakitaan. O ben na-develop na yung senses mo na makita mo sila at the right place, at the right time. Ibig na nakayuko ka sa tablet mo,
nakayuko ka sa hawak-hawak mo yung cellphone, tingin ka ng tingin sa Facebook, yung ka sa taas nakatingala. Yan. Sabihin, pag Yan. dumadaan sila dyan, sasabihin nila sa iyo, Sarah, tumingala ka. Ay, napapatingala ka naman. Pag tingala mong ganun, uy, iba yun ah. Yun. Kahit nakatingin ka sa tablet mo. Astrology is prohibited in the Bible. Saan? Sabi ni Rodelio Beato, astrology is prohibited in the Bible. Ay kasi, Ay, nako. salita ka. Takot ka naman Natatakot ma-offend yung kanyang sige na, sabi mo. Yung in Genesis, the creation of the heavens and the earth. Diba sinabi niya doon na God said, I am putting the stars and in the firmament as a sign. Signos. Na-mention ka sa Bible yung Pleiades. May Pleiades, at Orion. Meron din yan sa Biblia. Kaya yung mga prophecy, yung mga sinulat ng propeta, hindi naman natin alam exactly kung ano naging basis nila, kung paano nila sinulat yun, kung ano yung ginamit nilang tool o instrumento para ma-develop yung kanilang prophetic vision. Di ba? Mahirap yun. Oo. Ang karamihan ginagawa sa mga sabihin na seers, seers. They state things that are very general in nature. That's the case of Nostradamus. Tingnan mo yung mga quatrain. The statements that are written are very vague or very general in nature. So you can apply any events, any activity, any history. In other words, you just stretch your imagination and relate it to the quatrain, and you have your prophecy. Exactly. At siyempre, sa religious practices, meron din mga religious practices, Rodelio, na pinagbabawal yun. At magtiwala ka lang sa Diyos, ang gusto nila, at pag ka nang sumangguni sa horoscope na nababasa sa dyaryo. Kasi para sa kanila, na-override ang authority ng Panginoon regarding sa plano ni Lord sa iyo. Dahil naniwala ka sa horoscope ni Jean Dixon kaysa dun sa dapat mong paniwalaan na pananampalataya sa Diyos. Yan. Tsaka dumating din yung punto noon na nagkaroon ng takot, no? Takot yung simbahan. Itong sino ba yung namuno sa witch hunt? Sino ba yan? Si Nero ba yan? Witch hunt, yung sa Europe o sa Amerika? Meron din sa Europe, meron din sa Amerika Amerika, hindi ko, pero ang pinaka-notorious yun, yung sa witch hunt sa Salem. Oo. New Salem, Wisconsin ba? Salem. Siyempre, halimbawa, kung pinaniniwalaan nila na may power itong mga witches, takot din siyempre yung mga tyrants, yung mga namumuno, yung mga nangaapi doon sa posibleng retaliation ng mga witches sa kanila. Yung maraming namatay na mga witches, yung panahon yung panahon ng Inquisition. Spread throughout Europe. Ang nangyayari kasi yung mga doon sa Germany, may nabasa ako one time may mga ang mga babae kasi ang mga healers in certain tribes. Yes. So silang nakaalam kung pupunta sila sa gubat at naghahanap ng mga healing plants, roots at saka leaves, whatever, no? Dinadala nila and they are healing. Siyempre yung mga pare who are more open than not are ignorant, mga ignoramos at that time, mga ignoramos. That's right. Akala nila
these women, the old women of the village or the tribes, are going to the forest to commune with the devil, to get Ayun. the inner power. When in fact they're just using their own common sense Mm. and yung nakikita nila sa nature sa paggamit ng mga roots, yung mga mushrooms, paggamit ng mga leaves to heal certain illnesses or problems of the body. Mm. Agad ng churches noon, witches. They are And then, devils. tsaka yung mga, sabi nga, yung mga praile na nagsidatingan dito sa Pilipinas, yung unang batch, yung earlier batch, mga ex-convicts pala yun. Hindi naman talaga tunay na pare. Ha? Remember when during the time of Ferdinand Magellan, when they started exploring other parts of the world, including Christopher Columbus sa Amerika. It was at the time that the king of Spain, which was the major power at the time, declared all Jews, banned all Jews, and forced them out of Spain. Judeo. So karamihan sa mga lumabas, sumama kay Magellan at sumama kay Christopher Columbus, mga Hudyo. And some of these Hudyo were actually yung mga galing rin sa karcel. Mga problema. Pinapalabas nila out of the country. That was at the time na panahon ni Magellan yan at saka ni Christopher Columbus. Mga ex-convict pala yan. Mga hindi katiwa-tiwala. Mas grabe sa yung Australia. Bakit? Lahat ng mga talagang mga convicts yung pinapadala sa Australia. Oo. Okay. If we observe UFOs started to come out, ano kaya ang indikasyon nun? Yan ang hindi ko alam lang yung ako. Panahon na. Oo. Yung mga yung ano kaya ang indikasyon nun? Ang indikasyon nun, posible, doon nang nagkukuta yan. Pero minsan di mo alam kung saan nagsisimula dahil minsan doon sa bottom ng horizon eh. Hindi mo nakikita, doon umaangat, doon umaakyat. Di ba? Okay. Well, pwede na umikot sila ng araw. The solar. They are not really coming through the sun, but they are coming around the sun. Pero hindi natin inaalis na merong mga UFO bases dito sa Earth. Hindi natin inaalis siya. I think sa ano kaya ang indikasyon? What is it indicating? Panahon na. Na ano? Ano yun? Pili ka lang. Panahon na nakaalaman. Panahon ng ascension. Disclosure. Ano pa yan? Yung rapture. Yung second earth. Pili ka lang. Marami yan. Marami. Ano ba yung what lens are you using to see the perspective of your life before you? What suits you? What suits you? Will be. It will be. Good evening po, Kuya Anton. Tanong ko lang po, totoo po ba na bago pa ang humanity sa Earth, may UFO na nakikita sa mundo? Ano masasabi mo rito, Ed? Sabi na walang tao before. Yan. May mga theory, Liolito, na yung mga primitive men daw, yung mga cavemen, ang nagbigay ng tools, nagturo ng mga basic technology, ay mga alien daw yan. Pero hindi natin masasabi na talaga bang primitive yan, talaga bang sila ay sanhing na nakatira sa cave o sanhing na namuhay doon sa lugar na yon. Kasi baka sila yung mga remnants ng Great Cataclysm na nagtago na doon sa kuweba, lumikas na
At nang matapos yung kataklismo, siyempre wala nang natira sa kanilang ari-arian. Eh, nagmukha silang cavemen. Ano yung, Tony, an example. Ano yung tribe dyan sa Clark? Or Subic Mga ba yan? ita, Ita. mga pinatubo. Oh. Pumutok ang Pinatubo, there was a family that survived dahil pumasok sila sa kuweba, Yungib. At saka doon sila nagtago sa ilalim ng guano. What is guano? Yung tae ng bats, paniki. Okay, sige. So, they survived. Dilahar, yung, di ba, pagputok ng Pinatubo, sumabog yung lahar. Yung yung tinatawag sa English na pyroclastic flow, Okay. composed of dust, hot air, at saka yung debris from the volcano. Mhm. So, yung nakita nila yung pamilya na yan ng Aita, pumasok sa kuweba. Nakita nila na mahirap na, nag-dive sila ilalim ng, they hid themselves under the guano. Uh-huh. Talaga, anong tawag dyan? Yung hininga nila, kinokontrol na nila yung hininga nila. Until Okay. na nawala, nabuhay sila. Pero yung ibang mga kasamahan nila, patay. Maraming namatay na Aita nun. Tsaka magtataka ka rin naman din sa mga ita, no? Dahil nga magkakadistansya naman tayo, pero pare-pareho ng itsura. Ayan Sa iba, kinoconnect ko lang yung kwento na yan sa sinasabi mo na ito yung mga ancient times. Baka mga remnants nga sila sa cataclysm. And it's possible. Pero, sa ibang probinsya, madaming UFO, nangahabol pa nga daw. San Telmo, Bolang Apoy. Meron din. Iba rin yung San Telmo. Kasi yung San Telmo, nakadikit yun sa ground. Hindi siya nagiging bolang apoy kapag, Dependent Dependent tawag mo. St. Elmo's Actually, Fire. yan eh. That has ignited certain fuel in the ground or in the air. Dependent Tumatakbo yan. It's just following. Once it is ignited, a certain fuel is ignited, methane gas. Kaya karamihan niya nasa swampy area. Tatakbo the fire is ignited by the static electricity. Tatakbo yan, susunod yung fuel. Okay. So, kung malapit ka doon, akala mo, hinahabol ka. And that is English. Ang tawag natin San Telmo. Pero sa English yan, it is Saint Telmo. Saint Elmo's Fire. Tsaka yung mapapansin mo, yung San Telmo, dependent siya dun sa proximity niya dun sa lupa. Kasi nga, sabi niya, kumukuha, nag-gather siya ng energy base dun sa lupa. Yung methane kasi, normally, it will hug the ground. At saka yung static electricity, doon sa ground mo yan makuha eh. Whereas, compared mo sa UFO, yung UFO independent. Hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng energy niya. So, lumayo man siya sa lupa, lumayo man siya sa ground, still nakakapag-manifest siya. What do you think about Jessica So's report about ghost ship sa Siquijor, alien or Encanto? Imagination ni Soto. Sino yan? Jessica Sino Soho? yan? Jessica Soho? Jessica Soho? Hindi naman yan. Mga tao yung pumunta doon. Hindi naman siya pumunta doon, di ba? Hindi naman siya pumunta ron. Tapos siguro napagod na sila. Sinabi na lang na kokalyong daw yun. Hindi naman. Talagang namang meron nag... Kon lang eh. Yung... Merong mga tales, may mga legends. Ever since, matagal na yan. Yung gintong barko dito sa Pilipinas, yan dumadaong. Talaga may ganun. May ganun. Sabi ng kinukolekta daw yung mga ginto. So, yan ba aliens o Encanto? Sa palagay ko, mga Encanto yan. Ang tanong natin is, who are Encantos?
Yan ang dapat, may makausap tayong mga engkanto at sa ganun eh. Kantos. Ang sabi ng mga kwento-kwento, yung mga engkanto, mga nabubuhay yan ng mga 800 years hanggang 1,000 years. So are we saying that they are ancient beings? Are they the Ancient, remnants of Lemuria? pero wala daw yan silang spirito, wala raw silang soul. Kaya, Who said? yun ang mga kwento-kwento. Eh, gumagalaw sila. Di ba? Oh, pero, Ang pero sabi wala nila, silang kaluluwa. kawan, Wala daw silang gumagalaw kaluluwa. kahit sa espiritu. Kaya Sa ang... anima. Ha? The anima. The spirit. Wala daw sila. Kaya kinainggitan daw nila ang humans, tayong tao, dahil tayo ay merong espiritu. Meron tayong kaluluwa, sila wala daw. Kasi kung wala kaluluwa yan, walang espiritu, eh, zombie yan. Zombie. Zombie. Trela. Si Methuselah, grandfather ni Noah, oldest man in the Bible, lived for 969 years. It is the power of God, fulfillment of His promise to Abraham that nothing is impossible with God except money. sorry, Maylin, pero yun eh. Pagdating sa pera, imposible na, sabi ng pastor eh. Kaya nangihingi ng pera sa tao. Good evening po, Sir Anton. Okay, magandang gabi. Ha? Talaga pag Kaya, pera, mahal. Number one. nothing is impossible with God except money. Because the house of God asks money from the people. Imbes na yung God ang magbigay ng pera sa tao. Ifugao people are green people, meaning they practice the healthiest lifestyle. They grow and eat their own vegetable, active and are connected to nature. We must write a book about them. Yes. Ako, gusto ko yung mga Ifugao people, Ed. Makikita mo yung features nila. Meron silang pagka, Ano ba yan? Tony, hindi, is this the same as the Negritos? Ha? Negritos. Hindi. Brown people din sila, mabula-mula. Pag titignan mo parang... Grade school ka pa, pinapakanta tayo ng Negritos of the mountain. Verdad? Ang gawa ng Amerikano yan eh. Gawa na. Pero ito mga Ifugao, kala mo, yun nga ang impression mo, pero ang features nila parang mga native ng Bolivia. Maganda. Nakita kong Ifugao na dalaga, ang ganda ng kutis, saka parang Bolivia, yung mga Colombia na aborigines nila doon. Ganun ang ano. Malamig daw. Malamig. Tsaka yung feature nila talaga, makikita mo na. Hindi sila yung... Hindi ko lang alam, Tony. I read somewhere. There are some parts of Peru or the western part of America na ang mga tribo or ang mga tao doon talagang parang Pilipino rin. Or sabihin na, generalize natin, parang Pacific looking. Natives. Correct. Pero yung distansya nga, napakalayo. Pero paano nagkaganon? Iniisip-isip mo yun eh. Talking about alien and Bible, what do you think about Genesis 1:26-7? First creation, male and female, are the aliens. Second creation, male and Eve. Okay. Sa tingin ko, nang napag-aralan ko yung Biblia, yung sila si Adan, Eva at Adan, hindi yan sila yung original na creation. Marami ng creation outside the Garden of Eden. Yung Garden of Eden, project yan ng Diyos. Project yan ng Diyos. In-isolate yan eh. Kaysa dun sa mga initial creation. Kasi, unang-una, bakit may initial creation? Masasabing initial creation. Kung walang initial creation, paglabas ni Cain, hindi siya makakakuha ng mapapangasawa. Therefore, hindi magmumultiply yung mga tao. Pero, mababasa mo sa Biblia, paglabas ni Cain, nakakuha agad ng asawa. Siya na lang mag-isang lalaki. Ewan ko,
kung pinangasawa niya si Eva, wala naman sinasabi doon. At nakihablubilo na si Cain doon sa sibilisasyon. Kaya ang Garden of Eden is an isolated, sa aking paniniwala, is an isolated place prepared by God for Adam and Eve dun sa kanyang special project na yan. Kaya lang, Saka si Eva, hindi ata ang unang asawa ni Adan. potentially, There, kasi well, there's nalulungkot siya. storyline, there is another narrative na binibigyan ng negative spin. Si Lilith Ililit. or Sophia yan. Yung insatiable. Nako. Mahirap na pagka nagkagusto si Lilith sa'yo. Lilith. Mauubusan tayo, Ed. Mauubusan tayo. Ay, Lilith. Wag ako ha. The woman is the healer because they are the earth and roots of life. They give life. Totoo yan. Ang women, kaya dapat ginagalang. Ano po ba yung Hyperborean race sa Atlantis? Are they immortal? Narinig mo na ba, Ed? Well, I think yung development, ang tectonic plate theory, ang current configuration ng ating land masses ngayon is due to the movements of the tectonic plates. Over billions of years, there used to be different, the land mass were used to be together, medyo nagdikit-dikit pa yan noon. And I think one part of that mayroong Pangea, and I think one of that is Hyperborea. So iba-ibang pangalan binigay nila of the different land masses over a million of years as the land masses move. Pero may tao bang ganun? Well, it's possible that the initial human beings were different or long-lived. Okay. The Catholics doesn't allow their members to believe astrology siguro to Elizalde, but their practices and observations are based on astrology, like Christmas and Holy Week are scheduled based on the position of the moon. True. Totoo yan, Elizalde. Hindi rin dinidiscourage daw ng Catholic ang pagpapaniwala sa astrolohiya, pero yung mga religious ceremonies, major ceremonies ng Katoliko ay nakabatay sa sa phase o sa astrological landscape, no? Maging ang ano rin naman, ang Muslim ganun din. Yung ating kalendaryo. Monday, Sunday. Martes para kay Mars. Miyerkules para kay Mercury. Huwebes para kay Jupiter. Biyernes, Venus para kay Venus. Kaya love day pag Biyernes. Saturday para kay Satan. May araw din si Satanas, ha? Sabado. Kaya yung mga Sabadista ayaw kumilos ng Sabado dahil ang pagkilos daw nila, kung magiging productive sila, ino-offer nila kay Satan. Baka gano'n. Yun, kaya maging ang Muslim, ang alam ko, nakatingin din sa takbo ng influence ng buwan at ng mga planeta pag-observe nila ng Ramadan. So, natural yan. Sa mga UFOs dumadaan sa mundo natin, karamihan po ba interdimensional or interplanetary or galactic? Ano sa tingin mo, Ed? Well, kung intergalactic, kung itong 3D world, dito sila sa 3D world, it will take time for them to travel. Pero they will have to go interdimensional to go faster. Or develop anti-gravity so they can travel faster than light. But it will still take time to travel. I mean, Andromeda is around, hindi ko nakamali, Andromeda is 4 light years away. So even if you travel at the speed of light,
it will take you 4 years to reach Andromeda. If you travel 4 times the speed of light, it will take you a year to reach Andromeda. That is the reality of the 3D world. But Hindi you go kaya into, you go through wormholes and all these quantum theories. Ayan, baka you can do it shorter, faster. Hindi kaya itong gravity ginagamit ito, Ed, para to arrest this civilization or this mankind na hindi makapunta sa iba-ibang lugar ng mas mabilis na nakaparaanan. Kasi nabanggit na rin natin yung interdimensional beings, they could travel ganun, pero yung density ng 3D world is something na heavy para sa kanila, kaya hindi sila makamove in dito sa dimension natin. Could it be Or na baka, ito... Sige, go ahead, Ed. baka Tony, we do not know, what we know of gravity is limited at this point in time. That what we do not know is that gravity is the thing that connects all planets, all solar systems, all galaxies. Hmm. In other words, we do not know enough for us to really understand gravity. Or the knowledge is already there, tinatago lang. Tago lang. Kung ano Yan. talaga kung ano talaga itong gravity na to, dahil nagiging intriguing subject din yan eh. Kung may gravity nga ba talaga, o ito invento lang. Diba? May mga theory na lumalabas tungkol dyan. Pero kung imagine, kung walang gravity, we are free as birds. We are free as floating bodies. Baka pwede tayong lumipad like Superman. And then that would make the world more dangerous kasi dun sa capability na yan. Puro Kaya tayo nga siguro, Superman. puro tayo Superman. Kung kaya nga itong makikita mo kung yung dati, ang theory, ang isang landmass lang tayo, pero kung medyo waring naman tayo, nagkikipag-away, of course, siguro, sabi ng Diyos, pag-iwahiwalayin ko kayo sa dagat, o di para hindi na kayo mag-away-away, kanya-kanya na kayong kingdom. Nagkahiwa-hiwalay nga, masyadong genius ang mga tao, nakadiscover ng barko, nanakop ng bayan, ganun. Away pa rin. Nag-invento pa ng eroplano, lalo na. Wala na nga, nilagyan ko na nga kayo ng gravity. Nakagawa pa rin kayo ng eroplano. Sinong gumagawa niyan? Yung mga aliens, baka tinuruan kayo, ha? Para mag-away-away pa rin kayo. Ayan. Baka lang. Speculative. Sabi ni Dennis, Dennis, matagal ka ng long time no hear, ha? Solar eruptions from sun coronal been directed and recorded, thereby predicted extreme weather. Once it faces Earth, but there's no such UFO seen. Then some UFO hunters were posting videos and pictures of spaceship coming in and out of the sun, encircling the sun as well. Could it be just a space debris being seen? Ano bang latest ngayon kay Davidson, Ed, tungkol dyan sa coronal mass ejection, solar eruptions? There is no solar, sabi ngayon, walang solar flare. Pero merong corona that is facing Earth. And normally, parang butas ito sa araw. So nakakalabas yung energy. And so yung sinasabi nilang corona ejection, it's either energy or there is also debris that is coming out. In this particular case, it's just energy. But the energy is so weak that even the electromagnetic meter o yung record for the last few days is still within normal range. Hindi pa nagpa-fluctuate to the higher ranges. But it does have an effect on weather. May weather disturbances din na nagkukos ng weather disturbances din. Everything is interconnected. All you need, just don't worry too much about it. Kaya kahit mapa-solar minimum. May solar minimum daw tayo ngayon. Solar minimum.
Sa Wednesday daw, uulan daw ng malakas, sabi sa buong Pilipinas. Pinaiingat tayo ng pag-asa. Sabi ni Joy Mark, 1/3 ng angels sumunod kay Lucifer. 2/3 stayed loyal to the Father. Don't worry, the bad are outnumbered. Hallelujah. Well, naniniwala ka ba na si Lucifer ay Hello? purely Ton? evil? Yes, Ed? Nawala si Tony. Ton? Naririnig pa kita? Tony? Yes. Oh, Nandito pa ako. Yan. Narinig mo pa ako? okay. Okay. So, ang common conception kasi kapag Lucifer is something na dreaded, pero iba si Lucifer, iba si Satan, yung pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko. Lucifer is an angel. Lucifer is a beautiful angel. Pero, Bearer of- hindi ba, is is the he bearer. or evil? Ha? Lucifer is Lux, the bearer of light. The light bearer. Light Luz. bearer. Luz, Lucifer. Luciferus. Kaya nga yung posporo is ferrous material. Kaya yun ang kanyang mga signatures, no? Kaya hindi naman tayo pwedeng mabuhay kung wala ring light. Hindi tayo pwedeng mabuhay kung walang apoy. So yan ang karakter ni Lucifer. But Lucifer hindi naman yan purely evil eh. Si Lucifer ay siguro logical, intelligente. Ang kulang lang kay Lucifer yung emotion siguro, compassion, wala. At yung kanyang philosophy, ay yan ang ginagamit ng mga Illuminati. Yan ang ginagamit ng mga kabal. Kaya tinatawag na Luciferans ang kanilang ideologies. Kapag sinabing, hayaan mo ng maraming mamatay, pasabugin mo yung bomba na yan kasi yan lang ang kaparaanan para ma-achieve natin yung objective. Yan ay siguro isang Sa Iloilo? Lucifera ng niyan, mga ganyan ng idea. Alin? Anong Iloilo? Bumba nga nasa ilalim ng Iloilo, sabi ni Supremo. Kaya pwede. Yung nuclear, yung atomic bomb na yan. Kung sabihin ng isang leader na may Luciferan philosophy, gagawin niya yan. But Lucifer is also intelligence. Yan din ang ginagamit natin para mag-gauge natin yung ating para itimbang natin yun sa mga laban doon sa mga manluloko, niloloko tayo, naiisahan tayo, at ginagamit din naman natin yung galing kay Lucifer kapag tayo ay gumagawa ng judgment. Wise judgment. Sige. Di ba magkabulanon ka? Kasi it just entered my mind without being disrespectful. Sige, please. Di ba sa Bulanon merong salita, pisting jawa? Pisting jawa. Pisting yawa. Very well with yawa. Yawa. Yeah. Yawa. Is considered as peste. Yawa is considered as, actually, Yawa is something like being depicted as a warring god. Warring god. Magulo. Kita mo doon sa Bible, inutusan niya na kirahin mo yan. May segments doon sa Bible na hindi talaga parang hindi nanggaling sa isang Diyos lang eh. May segment yan na nanggaling sa isang warring god na gumagawa siya ng gera para makuha niya yung spoils ng nation mapunta sa kanila and then maka-establish sila ng kaharian. Sabi nga, I read somewhere na Yahweh is one of the gods, one of the four gods. One of the four gods, or one of the many gods, the demigods. Kaya it creates a false impression to believe that there is one God only. Let's start it with the Ten Commandments. Ang sabihin ni God, there is no other God besides me. Besides me. Di ba? Ngayon, kung nag-iisa lang siya, bakit niya sasabihin yon? Ibig sabihin, I am a jealous God. Ibig sabihin, meron siya pinagsisilusang iba.
Kasi merong ibang Diyos. O pag sabi niya, walang ibang Diyos kundi ako. O, bakit mo sasabihin yun kung ikaw lang talaga ang Diyos? Di parang sinabi mo sa girlfriend mo, walang ibang lalaki kundi ako, ha? Kasi may ibang lalaki. Mangyari sa yung isa, Ah. yung kabila. And then, pagdating doon sa creation, makikita naman doon na tayo ang gumawa ng daigdig Yun ang na yan. palagi sinasabi ko, the problem with quoting Bibles is people who quote the Bibles are very selective, Selective. fit their own agenda, their own narrative, their own story. Kaya kung sabihin, there's only but one God for you. Pero hindi mo identify kung sino siya. And then, makikita mo rin sa Bible, Ed, na si Lucifer was one of the gods who created earth. Bakit? Ano sabihin ng Diyos, let there be light. Nauna yun eh. Nauna yung light. Bago ginawa yung araw, bago ginawa yung sun, bago ginawa yung other heavenly bodies na nagbe-bear ng light. Yun na yung sinabi, let there be light. Sino yung nagdala ng light? Eh di si Lucifer. Yung light bringer, Light bringer, light bearer. light bearer. Kasi yung earth nga doon is full of void. Puro itim, o siguro madilim. Kaya sabi ng Diyos, kailangan ko na si Lucifer. Lucifer, ilawan mo nga. Para makita ko kung anong i-develop natin dyan. Walang ilaw. Gawa ka ng... parang The Truman Story, no? Gawa ka ng ilaw. Itong ilaw nila sa umaga, ha? Tapos sa gabi, yung buwan, ha? Lagyan mo ng bituin. Yeah. But even in the night with the moon is just reflecting the light. Di ba? Pero syempre, nandoon din na kapag walang buwan, nagdo-dominate ang stars. Di ba? Pag full moon, pag nandyan ng buwan, walang stars. Kaed, sabi nito, sabi ng mga tao na nakakapasok sa Biringan ay created ng mga Anunnaki. Possible. Remember, the Anunnaki is supposed to have come here 400,000 years ago. Okay. Stephen Hawking once said, don't mess up with aliens. He said that because there are no aliens after all. He was an alien. Do ant people were related to Anunnaki race or insectoids? Ant people. Hindi ko na. Ito, nasagot na yung kanina. Elizalde, how about gintong barko, gustong baka, gintong cruise na nagpapakita sa Marinduque noon? Naniniwala ako dyan, Vicente Rasa. Sa gintong barko, gintong baka, at gintong cruise. Yung gintong baka, ginaya nga ni ni Moses yan, tsaka ni kanyang kapatid na si Aaron. Human reptiles po nga, sir, are they, Human reptiles po mga sir, do they exist same as UFO hiding? Sa akin, I just find it, there are people who follow the evolutionary path, di ba, of Charles Darwin. Survival of the fittest. Di ba, Tony? Yeah. So, we're supposed to have come from monkeys. We developed to being Homo sapiens. And this is in 2 million years. Kung gamitin natin ang kanilang theory, 2 million years. So from monkeys to intelligent humans, Homo sapiens, 2 million years. How long did the dinosaurs, the reptiles, dominated the earth? They dominated the earth for 800 billion years or thereabouts. Diba? Well, human reptiles There would have been certain species of reptiles who developed into intelligent beings. Well, ako lang sabihin ko sa'yo, may traces ng pagka-reptile sa akin dahil may kaliskis ako.
Yan. Nahawa na ata ako sa iyo. Nagbabago yan, parang balat yan ng ahas. Oh. Doc Darge, gandang gabi. Good evening po, nakaabot din ng live. Good evening, sabi ni Ferdinand. UFOs are not hiding, they are only waiting to accept them as your parents. Uy, Native American kahawig po ng mga higurot. Totoo yan. Kasi daw galing talaga sa Asia yun. Kahawig nga Ed. May ano sila, parang Bolivian o Native South American. In fact, there is one story that in northern Japan, since you mentioned Japan, the language, the dialect spoken by this certain tribe in northern Japan is similar to the Inuit Eskimos, or also in certain tribes in Finland. So, Okay. yun. So there is no, hindi ako magtaka ngayon, having read a lot of other these studies, that even the Philippines has maybe our ancestors have traveled using the bangkas, the big bangkas, yung mga balakais nila, and traveled all over the Pacific, and even crossed the ocean to South America or to even North America. Tinagurian daw mga Pilipino isa sa mga magagaling na navigator sa mga seafarer. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung sa dugo natin. Jerusalem is still ignored by its neighboring state, but lately Saudi pledged their support to Jerusalem. And US is withholding Iran's skin on Jesus' blood. But then the Bible said the Jews were his chosen one. It's just a matter of time. Hindi lang Jews, Israel, Dennis, Israel. Pero masalimut nga yan kasi bigla na lang lumitaw yung mga tao na yan at sinabi sa amin itong karate ng Palestine noong 1948. Binabati ko ang mga masisipag na officer ng KMM worldwide with 50 close groups. Okay, sige. Ano po ibig sabihin pag ang bahay parang haunted? Sabi ng kapitbahay, sumisinag daw sa gabi yung bahay ng parents ko. Wala nang nakatira doon nung bata ako. Sobrang daming unexplained events naranasan ko. Baka may ginto sa ilalim kaya? Or baka may hungaw sa hungaw ng septic tank na na-ignite. Hindi, baka yung mga espiritu na, kasi kapag ang bahay wala nakatira, pamamahayan niya ng mga ligaw na kapuluwa. Yung mga ligaw na earthbound pa rin. Sililit. Elementals. Si Lilith po ang unang asawa ni Adan. Sarap siguro nun. Hindi kaya napagod si Adan? Nakatulog. Kaya nakatulog. Naawa ang Diyos. Ginawang iba. Pagkawan na kita ng iba, yung nasasatisfy agad. Isang round lang, 2 round, pwede na kayong matulog sabay. Si Lilith, hindi raw yan nasasatisfied. Insatiable daw yan eh. Kaya pinagod mo si Adan ko. Kahit yan, negative spin daw yan, Tony. Pinagod si Adan eh. Good evening mga sir. Mga alien din po kayang gumawa ng iba't ibang life forms ng kingdom Animalia o various microbes. Ano yung tinatawag nila? Hindi ko lang makuha yung term ngayon. Yung the seeding of planets using Okay, sabi ni Elena, Puyong, may barkong ginto ang pangalan Princess Olaira. Wow! Gintong barko ha, Princess Olaira. Paano niya nalaman? Sa Antique yan. Dito nga sa Miagaw, yung isang jeep, owner jeep, nakabunggo ng barko yan eh. Pagising mo sa umaga, wala siyang nabangga ang iba, kundi yung barko. Okay, business experience ko, may tinago parents ko na hindi sinabi. Hanapin mo sa bahay ng parents mo, marami sa family namin na ganyan. O baka may tinago nga.
Mga reptilians at Dracos ay mga mortal nating kaaway. Sila po ang nag-aalila ng mga tao sa mundo. Kasi wala daw yung mga emosyon, walang habag, puro utak ang pinaandar. Parang Luciferan, di ba, Ed? Reptilian, cold. They are cold. Cold-blooded. Gecko. Cold-blooded. Kaya huwag kang kakain ng tuko. Pero okay naman yung may kapitoko, di ba? Oo, siyempre naman. Pagmamahal yan eh. Yeah. Sa Bible, may ilang beses na nag-uusap ang Diyos at si Lucifer. The conversation is cordial. Humans should not decide to virgin. Yan, okay, nag-uusap sila. At hindi lang Chito si Lucifer, kundi si Satanas mismo. Si hitman ni Lord si Satanas eh. Kaya nung sabi, titirahin na nila si Job. Hindi siyempre ang Lord ang gagawa niya, kundi si Satanas. Pero with the order galing kay Lord. Ayan. With the clearance given. Oo, may clearance galing kay God. Okay? Tinatawag mo ba niyo? Okay, sige. Yes. Then, Okay, Ed, siguro hindi natin mabasa itong mga karagdagang katanungan at siguro next week, simulan mo na yung more extensive research. Ibigay mo sa akin yung mga tanong nila na hindi natin ma-take up ngayon. Let us find the commonality, the common subjects, and we will focus on the hottest issue. Ayan, sinabi si Malakas at Maganda. Oo, paka-11, si Eva at Adan, ginawa ng mga aliens yan, dinelivered na naka-crate. Paano nasabi naka-crate? Kasi sa legend sa Tagalog, sa Pilipino, nabiyak galing sa puno ng kawayan. Tingnan mo naman, special delivery pa yon. Okay, yan. Ay, pinasasalamatan ko pala si Teddy, Teddy Bizar, Sima Franca. Thank you, Ted, sa pinadala mong rosary at pendant na religious artifact. Tsaka siyempre, dun sa TBC na iyong nirigalo sa akin. Hindi ko pa alam kung paano papapalitan yung TBC na yan. Ito ang pasalamatan. Sige, Ed. May pasasalamatan ka ba? Nag-donate sa akin ng aking bagong microphone. Salamat sa nag-donate kay Ed ng bagong microphone at ng kanyang audio interface. Bagong laruan. Siyempre. At audio interface, siyempre. Mapapabilis, mapapadalas tayong mag-podcast niyan. Happy weekend, si Red, si Ranton. Beer na tayo, Dennis. Beer na. Bababa na ako. Kuha ako ng red wine. Okay. Paalam na, Ed. Paalam tayo for tonight's show. Good night to all our friends in UFO SP. I hope you will continue to to view our video blogs, our talk shows, and lahat ng mga pinopost natin sa UFO SP. Okay. Thank you, Ed. Okay, yan po muna ang ating nakayanan ihatid sa inyo ngayong edisyon ng Alien Talk. Good night. Good night sa inyong lahat. Good night, Cedric. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Alien Talk with Ed Neri. Ito si Anton Israel. Nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi.